Sa sobrang kambugan mo, payabangan mo, alam mo ang karapatan mo. Na wala kang karapatan kahit isang kusing alinman sa mga kapatid kong nakasunod hanggang sa likuran. Kung sila man ay magkaroon man ng kasintahan, wala kang pakialam at wala kang karapatan para pagsalitaan ni isang kusing ang alinman sa nagsunod sa aking mga kapatid hanggang sa kabubunsi. Wala kang karapatan pagsabihan ni isang kusing dahil hindi ikaw ang angkan. Sa sobrang pagmamayabang mong nagawa mong kontrolin ng aking ama at ina, nagkakamali ka. Wala kang kakayahan na kontrolin ang aking magulang dahil hindi ikaw ako. Ang may kakayahan lamang na kontrolin ng magulang ang tanging anak na panganay. Ang may kontrol sa magulang. Kung gugustuhin. At kahit pa kayo ay magpinagbakuan, hindi yun kagana. Dahil ang pinakapanganay na anak ang siyang pinaka-original na magulang at ang magulang ang pinakapanganay na anak na magkambal. Nung umuwi ang isa sa kapatid ko ay iyong pinagalitan dahil mayroong boyfriend. Anong pakialam mo? Na lahat ng yan ay nasa aking linya. Tandaan mong wala kang karapatan para pagsabihan ng alinman sa aking kapatid. Mayroon niyang kanya-kanyang pag-iisip at hindi ko pinagagalitan ni isang kusing na salita kung sila man ay mayroon ng mga boyfriend o girlfriend man. Karapatan ng anak ng kapatid na magdesisyon kung ano ang gusto sa buhay. Kung ikaw ay mga tito-tita na lamang, mga sintensya o kamag-anak, wala kayong pakialam kung ang mga tao ay magkaroon man ng kalaguyo sa buhay, kung bata pa sila magkaroon ng pamilya. Wala kayong pakialam ni isang kusing. Ang karapatang pangtao ay nirespeto bilang tao. Hindi pinakikialaman. Kung mangingialaman kayo, ituro nyo ang pasikot-sikot sa kaulugan ng pagpapamilya na hindi magkakamali pagdating ng panahon at wag na wag yung sisirain kahit kailan. Naintindihan mo? Alam mo kung sino ka. Kaya ako umuwi. Dahil yan sa inyong kaabusuhan. Kung ako ang nagsasalita, maaari silang makinig dahil ako ang original na panganay. Hindi ko pinakialaman, hindi ko pinagsasabihan ng kung ano. Karapatan nila ang magkaroon ng kalaguyo sa buhay dahil yun sa kapantay ng magulang. Ibigay ang para sa ama na para sa ama. Ibigay ang para sa ina na para sa ina. Tapos ang usapan.